Mga giliw na tagapakinig at mga kaibigan, naitanong na ba ninyo sa inyong mga sarili, bakit pagkalipas ng ilang dekada ng pagsasama, tila lalong lumalawak ang distansya sa pagitan ng mag-asawa, kahit paggabi-gabi naman kayo magkatabi sa iisang kama? Marami ang nag-aakala na ito ay dahil sa edad, sa humihinang kalusugan, o baka dahil nanlamig na ang pag-ibig. Ngunit ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang ibang katotohanan. Isang katotohanan na maaaring mali ang ating naging lapit mula pa noong unang panahon. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi lamang tungkol sa teknikalidad ng pagtatalik. Ito ay kwento tungkol sa pinakamalalim na paraan ng pagkonekta sa inyong kabiyak at tungkol sa mga medikal na katotohanan sa katawan ng kababaihan na madalas nating nakakaligtaan. Ang katahimikan at hiya ang naging dahilan kung bakit nawawala ang mga mahalagang sandali ng pag-unawa at pagkakabuklod. Ako po si Dr. Maria Santos, isang eksperto sa kalusugang sexual at pampamilya na may higit sa 25 taong karanasan. Sa buong karira ko, nakasalamuha at napakinggan ko na ang hinaing ng libu-libong mag-asawa, lalo na iyong mga nasa edad 40 pataas. Alam niyo ba kung ano ang pinakabumabagabag sa akin? Ito ay ang katotohanan ng karamihan sa mga tao, lalo na ang mga kalalakihan, ay hindi lubos na nauunawaan ang tamang pagkakasunod-sunod upang gisingin ang katawan ng isang babae. Para itong pagtatayo ng bahay na nakalimutan ang pundasyon at nagmadaling itayo agad ang mga pader. Iyan ang dahilan kung bakit marami relasyon ang nagiging bitin at kulang sa ganap na kasiyahan. Ang pinakamahalagang mensahe na nais kong iparating ngayon ay ito. Ang tunay na intimasiya ay hindi nagsisimula sa galing o teknik, kundi sa pag-unawa. Hindi ito tungkol sa kung saan hahawak para magbigay ng agarang sarap, kundi ang pag-aaral na basahin ang mga pinakapinong senyales ng katawan at pag-intindi sa emosyon sa likod ng bawat haplos. Ito ang piraso ng puzzle na kulang sa 99% ng mga mag-asawa. Samahan ninyo ako, nang dahan-dahan at mahinahon, na buksan ang pinto ng sikretong ito. Mag-relax kayo at makinig ng mabuti, dahil ang bawat sasabihin ko ay maaaring maging susi upang ganap na mabago ang kalidad ng inyong pagsasama, anuman ang inyong edad. Ang unang prinsipyo at pinakamahalaga na laging binibigyang diin ng medisina ay ang prinsipyo ng progression o ang dahan-dahang pag-usad. Ano ang ibig sabihin nito? Maraming kalalakihan, kapag pumasok sa sandali ng pagmamahalan, ay may dalang pagmamadali, nakatuon lang sa katapusan at nakakalimutan ang proseso. Ngunit ang katawan ng babae, lalo na sa edad na medyo may katandaan, ay hindi dinisenyo na parang switch ng ilaw na mabilis magreaksyon. Isipin ninyo ang isang napakalamig na araw. Kapag bigla ninyong inilubog ang inyong kamay sa napakainit na tubig, ang mararamdaman nyo ay sakit, hindi ginhawa. Pero kung magsisimula sa maligamgam at dahan-dahang iinit, ang init ay kakalat at magbibigay ng ginhawa sa buong katawan. Ganyan din ang reaksyon ng katawan ng babae. Ang mga biglaang estimulasyon direkta sa maselang bahagi ay kadalasang nadudulot ng pagkailang o minsan ay reaksyon ng pag-atras ng katawan bilang proteksyon. Sa kabaligtaran, ang dahan-dahang paglapit, hakbang-hakbang, ay magdadala ng malalim na pagka-relax at magbubukas ng daan para sa masiding damdamin. Paano ba ito dapat gawin? Ituring ninyo ang katawan ng inyong asawa na parang isang mamahaling instrumento. Kapag tumutugtog ng piano, walang sinuman ang basa nga lang hahampas sa teklado, kundi magsisimula muna sa mga unang nota para makabuo ng musika. Para sa mga kababaihan, wag na wag magsisimula agad sa mga pinakasensitibong parte. Magsimula sa malawak na bahagi. Gamitin ang buong palad, mainit at malambot, para haplusin ang likod, simula sa balikat at dahan-dahang bumaba sa gulugod. Ang bigat ng inyong kamay ay mahalaga. Hindi masyadong madiin para hindi masakit, pero hindi rin sobrang gaan para hindi makiliti. Kumilos ng may ritmo na para mga alon na humahampas sa pampang at bumabalik sa laot. Ang simpleng galaw na ito ay tumutulong sa sistema ng nerbiyos ng babae na lumipat mula sa stress ng maghapon patungo sa estado ng pagtanggap at kapayapaan. Sumunod, bigyang pansin ang mga lugar na madalas nakakalimutan, ngunit may malaking kapangyarihan sa koneksyon.
Ito ay ang panloob na bahagi ng braso, hita o tiyan. Ang malambot na balat sa panloob na hita ay napakasensitibo. Ito ang hangganan patungo sa pinakapribadong bahagi, ngunit hindi pa ito ang destinasyon. Gamitin ang dulo ng mga daliri para haplusin ng paakyat at pababa ang hita, baguhin ng taunti ang ritmo, minsan mabilis, minsan mabagal. Ang pagbabagong ito ay gigising sa mga natutulog na pandama. Ang tiyan din, haplusin ng paikot sa pusod, palaki ng palaki ang bilog, at pagkatapos ay liliit muli. Ang pakiramdam na inaalagaan at pinahahalagahan ay ang pundasyong emosyonal na kailangan bago tumuloy sa mas malalim na bahagi. Marahil nagtataka ang mga Ginoo. Kailan ba pupunta sa pinaka-main event? Ang pagmamadaling yan ang pinakamalaking hadlang. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga babaeng nabibigyan ng sapat na pambungad na lambingan ay may kakayahang makamit ang kasiyahan ng 3 beses na higit kumpara sa mga minamadali. At ang tindi ng kasiyahang iyon ay mas malalim. Ngayon, lilipat tayo mula sa prinsipyo ng lawak patungo sa prinsipyo ng linya. Mula sa paggamit ng buong palad, gagamit naman tayo ng mga daliri para tumuon sa mga partikular na linya. Dahan-dahang ilipat ang kamay mula sa hita, palapit sa maselang bahagi. Ngunit, at ito ang mahalaga, huwag pa rin itong hawakan. Magpaligoy-ligoy muna sa paligid na para naglalakad kayo sa labas ng isang pribadong harden pero hindi pa pumapasok. Ang paghihintay na ito ay magpapasigla sa isipan ng babae at lilikha ng matinding pananabik. Haplusin ng magaan ang ibabaw ng pribadong parte kasing gaan ng balahibo. Tapos, huminto. Tama po, ang paghinto ay isa ring teknik. Sa gitna ng tuloy-tuloy na haplos, ang biglaang katahimikan ay magpapatala sa pakiramdam at maghahanap sa susunod na dampi. Kapag naramdaman ninyong nagbago ang kanyang paghinga, dahan-dahang lapitan ang tinatawag na labia majora o ang panlabas na talulot. Haplusin ito pababa, napakabagal, gamit lang ang natural na bigat ng daliri. Huwag magmadaling buksan o pumasok sa loob. Nasa yugto pa lang tayo ng paggalugad sa hangganan. Pagkatapos magising ang panlabas na bahagi, dahan-dahang lumipat sa labia minora o ang panloob na talulot. Dito nakatipon ang maraming nerve endings at mas sensitibo ito. Gamit ang hintuturo at hinlalato, ipitin ang bahagya o haplusin ang kahabaan nito. Sa puntong ito, magmasid ng mabuti. Bumibilis ba o lumalalim ang kanyang paghinga? Ang katawan ba niya ay lumalapit sa inyo o umaatras? Iyan ang wikang walang salita na kailangan ninyong matutunang pakinggan. Kung siya ay naninigas, umatras muna. Bumalik sa paghaplos ng hita o tiyan para kumalma. Ito ay hindi pag-atras, kundi pagpapakita ng respeto sa ritmo ng katawan ng inyong kabiyak. At ngayon, pag-usapan natin ang pinakasensitibong punto na madalas ay hindi naiintindihan, ang clitoris. Maraming lalaki ang tumitingin dito bilang isang magic button na pipindutin lang ay ayos na. Ngunit ang katotohanan ng anatomiya ay mas komplikado. Ang nakikita lang natin ay ang dulo, pero ang clitoris ay isang sistema na may higit sa 8,000 nerve endings, doble ng dami sa ari ng lalaki, at malaking bahagi nito ay nasa loob ng katawan. Dahil sa dami ng ugat na pandama, napakasensitibo ng clitoris. Ang direktang paghawak ng madiin agad-agad ay parang pagtutok ng napakalakas na ilaw sa mata ng tao sanay sa dilim, nakakasilaw, nakakairita, at minsan ay masakit. Ang tamang lapit ay indirect o hindi direkta. Alamin kung nasaan ito, pero huwag agad hawakan. Magsimula sa balat na nasa itaas nito, gumawa ng maliliit na bilog. O gamitin ang 2 daliri sa gilid nito at diinan ng bahagya para lumikha ng vibration na aabot sa gitna ng hindi direktang humahawak. Kapag ang katawan ng babae ay naglabas na ng sapat na natural na lubricant o pampadulas, senyales ng kahandaan at pagtanggap, siya ka pa lamang dapat gamitin ang likidong iyon para hawakan ang klitoris. Ngunit tandaan, kailangang napakamahina, napakalambot na parang humahawak sa pinakamupurang bulaklak. Bawat babae ay may sariling gusto. May gustong paikot, may gustong pataas-baba. Walang iisang formula para sa lahat.
Ang sagot ay nasa inyong sariling asawa. Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol sa mag-asawang sina Ramon at Tessie, parehong nasa edad 60 na lumapit sa akin. Pakiramdam daw nila ay naging obligasyon na lang ang kanilang pagsasama. Inamin ni Ramon na lagi niyang minamadali ang pagtatapos dahil iniisip niyang sa edad nila baka hindi na kaya ng katawan niya ang matagalan at ayaw niyang mapagod si Mrs. Pero si Tessie, inamin sa akin na dahil sa pagmamadaling yon, pakiramdam niya ay para siyang kasangkapan lang at hindi asawang minamahal. Hindi pa naihahanda ang katawan niya ay tapos na ang lahat, kaya naiiwan siyang mahapdi at may kahalong lungkot. Nang ipaliwanag ko kay Ramon ang prinsipyo ng dahan-dahang paghaplos at ang totoong istruktura ng katawan ni Tessie, nagulat siya. Sabi niya, lumalabas na sa loob ng maraming taon, baliktad pala ang ginagawa ko. Ipinayo ko na maglaan siya ng hindi bababa sa 20 minuto para sa pambungad na lambingan, tumuon sa mga dampi na walang layunin kundi koneksyon. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik sila na may ngiti. Sabi ni Tessie, sa unang pagkakataon pagkalipas ng maraming taon, naramdaman kong pinahahalagahan ang katawan ko. Hindi lang basta sex, kundi pakiramdam na inaalagaan ako. Narealize din ni Ramon na kapag nagdahan-dahan siya, hindi lang si Mrs. ang masaya, kundi pati siya ay nakakatagpo ng mas malalim na kapayapaan mula sa pagkakaisa ng kanilang damdamin. Ang kwento ni Ramon at Tessie ay patunay na mahalaga ang teknik, pero ang pusong inilalagay sa teknik na iyon ay higit na mahalaga. Isang bahagi na hindi mawawala sa harmonya ng mag-asawa ay ang paggamit ng mga kamay at ang pagiging pino sa pagtuklas na iba pang misteryosong bahagi. May isang katotohanan sa anatomya na bihira mapansin. Ang labia o ang mga talulot sa paligid ng ari ay hindi lang pintuan, kundi mismo ay pinagmumula ng sarap. Lalo na ang panloob na bahagi, kapag nahawakan ng tama, ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Ang paraan ng paghawak dito ay dapat nag-iiba-iba. Huwag manatili sa isang klase ng haplos. Subukang ipitin ng bahagya ang panloob na talulot sa pagitan ng 2 daliri, pero huwag isara ng tuluyan, mag-iwan ng maliit na puwang, tapos ay haplusin pahaba. Ang pakiramdam ay parang humihila ng isang manipis na seda. Isipin ninyong nag-aalaga kayo ng isang bulaklak na bagong bukadkad, kailangan ng sukdulang pag-iingat. Ang isang sikreto ay ang multi-point connection. Habang ang isang kamay ay nag-aalaga sa maselang bahagi, ang isa naman ay huwag hayaang nakatingga. Ilagay ito sa puson, sa hita, o haplusin ang buhok at balikat ng asawa. Ang sabay na haplos na ito ay nagpaparamdam sa babae na siya ay napapaligiran ng pagmamahal, kaya ang emosyon ay lalong tumitindi. Parang isang orkestra, maraming instrumento ang tumutugtog para makabuo ng magandang musika. At ngayon, pag-usapan natin ang paksang madalas pagtalunan pero nakaka-curious, ang G-spot. Sa medisina, may iba't ibang opinyon, pero hindi maikakaila na maraming kababaihan ang nakakaramdam ng espesyal na sarap kapag na-stimulate ang parting ito. Ang G-spot ay kadalasan nga sa harapang dingding ng ari, mga 2 hanggang 3 sentimetro mula sa bukana, at medyo magaspang ang tekstura kumpara sa makinis na paligid. Para mahanap ito, ipasok ang daliri ng nakaharap ang palad paitaas at ikurba ang daliri na parang senyas ng come here o paglapit. Kapag naramdaman ang bahaging iyon, diinan ng bahagya o ikutin. Ngunit, at ito ay napaka-importanteng paalala, hindi lahat ng babae ay gusto ang G-spot stimulation. Sa iba, masarap ito. Pero sa iba, nakakaihi ang pakiramdam o hindi komportable. Naalala ko ang mag-asawang sina Jose at Ana. Si Jose, matapos magbasa sa internet tungkol sa G-spot, ay naging determinado na hanapin ito para mapasaya ang asawa. Pero imbes na tanungin si Ana, naging abala siya sa kanyang teknik. Si Ana naman, dahil ayaw mapahiya ang asawa, ay nagkunwari na sasarapan, kahit sa totoo lang ay nasasaktan at naiirita na siya. Kinalaunan, natakot na siyang makipagtalik. Ang leksyon dito, huwag gawing palaisipan o mapa ng kayamanan ang katawan ng asawa na kailangang sakupin. Walang silbi ang G-spot kung wala ang pakikinig at respeto sa totoong nararamdaman ng babae.
Sunod, pag-usapan natin ang isa pang paraan ng paglalambing, ang oral sex o paggamit ng bibig. Ito ay masiselang usapin lalo na sa ating henerasyon. Pero isa ito sa pinakamabisang paraan para magbigay ng kasiyahan sa babae. Bakit? Dahil ang dila ay malambot, mainit at mas flexible kaysa sa daliri. Nakakagawa ito ng mga galaw na hindi kayang gayahin ng anumang instrumento. Pero bago magsimula, ang pinaka-requirement ay kalinisan. Parehong dapat malinis. Hindi lang ito para sa kalusugan, kundi respeto sa isa't isa. Ang natural na amoy ay ayos lang, pero ang amoy na dulot ng kawalan ng ligo ay papatay sa emosyon agad. Kapag ginagawa ito, ang prinsipyo ng mabagal at mahinahon pa rin ang susundin. Huwag magmadaling umatake sa sentro, magsimula sa mga halik sa hita, sa puson. Ang mainit na hininga sa balat ay minsan mas nakakapukaw pa kaysa sa direktang pagdampi. Kapag lumapit na, gamitin ang patag na bahagi ng dila para dilaan ng malawak ang area, imbes na tusukin ng dulo ng dila ang isang punto. Baguhin ang diin. Minsan parang hangin lang, minsan medyo madiin. Sa clitoris, alalahanin ang sensitibong istruktura nito. Huwag na huwag kakagatin o sisipsipin ng malakas. Gamitin ang labi para balutin. Gamitin ang dila para haplusin ang paligid. Obserbahan ang reaksyon niya. Kung ang balakang niya ay umaangat at ang hininga ay bumibilis, ibig sabihin ay tama ang ginagawa ninyo. At kapag siya ay nasa kasukdulan na, huwag baguhin ang ginagawa. Huwag bilisan bigla. Huwag baguhin ang estilo. Panatilihin ang ritmo at diin na yon. Ang pagiging pare-pareho sa sandaling, iyon ang susi sa rurok ng tagumpay. Ang isa pang mahalaga ay ang attitude o pananaw ng lalaki habang ginagawa ito. Kung gagawin ninyo ito ng napipilitan, mararamdaman yung agad ng babae at magsasara ang kanyang kalooban. Ituring itong isang kasiyahan, isang paraan ng pagpupugay sa inyong kabiyak. Kapag nakita ni Mrs. na masaya at ganadong-ganado si Mr. sa kanyang katawan, mawawala ang hiya at mapapalitan ng tiwala. Ngunit mga kaibigan, lahat ng tehnik at kaalamang ito ay mawawala ng saysay kung wala ang pinakaimportanteng sangkap, komunikasyon. Opo, ang bukas na pag-uusap tungkol sa pagtatalik. Maraming mag-asawang Pilipino ang may kaugaliang ituring na tabu o bawal pag-usapan ang sex. Hinihayaan na lang nating pakiramdaman. Pero paano malalaman ng kabiyak mo kung hindi mo sasabihin? Paano niya malalaman na gusto mo ng mas mabagal kung mananahimik ka lang? Ang katahimikan ang pinakamatibay na pader na humaharang sa inyo. Ang komunikasyon ay hindi kailangang parang formal na meeting. Pwede itong mga bulong habang naglalambingan. Gusto ko kapag ginagawa mo yan. Medyo masakit dyan, mahal. Ang sarap niyan. Ang mga direktang puna sa sandaling iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang libro. Bukod dito, ang mga tunog gaya ng ungol o paghinga ay malakas na uri ng komunikasyon. Hikayatin ang isa't isa na magpakatotoo sa nararamdaman. Huwag husgahan ang gusto ng inyong asawa. Gumawa ng safe space o ligtas na lugar kung saan pwedeng sabihin ang lahat ng walang takot na pagtawanan. Ang simpleng pagsabi ng, "Mahal, pwede bang subukan natin ang ganito ngayon?" ay maaaring magbukas ng bagong kabanata sa inyong buhay mag-asawa. May napayuhan akong isa pang mag-asawa, sina Mang Ben at Aling Lita. Mahigit 40 taon na silang kasal. Inamin ni Aling Lita na buong buhay niya, hindi niya nasabi sa asawa na hindi niya gusto ang mabilisan. Gusto niya ng maraming haplos, pero takot siyang isipin ni Mr. na malandi siya o nadedemand. Nanhikayatin ko, naglakas loob siyang sumulat ng liham sa asawa. Nang mabasa ni Mang Ben, naluha siya sa awa kay Mrs. at inis sa sarili dahil sa pagiging manhid. Mula noon, natuto silang mag-usap muli na parang mag-best friend at nahanap muli ang saya sa kanilang katandaan. Ang komunikasyon ay paraan din para magtakda ng limitasyon. Ang pagtanggi o pagsasabi ng hindi o tama na ay dapat igalang. Hindi ito pagtanggi sa pagmamahal, kundi pag-iingat sa kalusugan at emosyon para mas tumagal pa ang inyong pagsasama.
Napag-usapan na natin ang teknik, anatomya at komunikasyon. Pero may isa pang elemento, kalinisan at kapaligiran. Sa ating edad, nagbabago ang resistensya ng katawan. Kaya ang hygiene o kalinisan ay hindi lang para maging presentable, kundi para sa kalusugan. Bago magtalik, ang pagligo at paghugas ng maselang bahagi ay kailangan. Para sa mga babae, sapat na ang tubig at mild soap sa labas. Huwag magdushing sa loob para hindi masira ang natural na balanse. Sa mga lalaki, siguraduhing maikli at malinis ang kuko. Ang munting galos mula sa kuko ay pwedeng magdulot ng impeksyon sa manipis na balat ng inyong kabiyak na nagiging daan para makapasok ang bakterya. Ang bibig ay kailangan ding alagaan ng mabuti kung may bala kayong gawin ang oral sex. Mag-toothbrush at magmumog, ngunit iwasang gawin ito eksakto bago ang pagtatalik dahil maaring magasgas ang gilagid at tumaas ang panganib ng impeksyon. Gawin ang paghahanda mga 30 minuto bago ang aksyon. Bukod sa personal na kalinisan, ang kapaligiran ng kwarto ay napakahalaga. Ang mga babae ay sensitibo sa paligid. Ang makalat na kwarto, maamoy na punda, o ang sobrang puti at maliwanag na ilaw ay maaring pumatay ng gana agad-agad. Gawing santuwaryo ng pagmamahalan ang inyong silid-tulugan. Palitan ang sapin ng kama ng malinis at mabango. Gumamit ng warm light o kandila para lumihan ng romantikong ambience at para na rin maitago ang mga insecurities sa katawan na ikinahihiya ng babae. Ang kaunting essential oil gaya ng lavender o sampagita ay nakakatulong din para ma-relax ang isipan. At huwag kalimutan ang musika. Ang mga tugtuging instrumental ay magandang pampagana para sa damdamin. Ngunit mas mahalaga sa pisikal na kaayusan ay ang emosyonal na espasyo. Huwag dalhin ang mga problema sa pera o maliliit na pagtatalo sa higaan. Maglaan ng oras para magkwentuhan, magbahagi na ng saloobin at magtawanan bago magsimula. Ang isang mahigpit na yakap, haliksano, at mga tapat na papuri gaya ng "ang ganda mo pa rin" o "mahal na mahal kita" ay ang pinakamagandang pampagana sa isipan at puso. Mga kaibigan, ang paglalakbay na ating tinalakay ay hindi lamang tungkol sa kaalamang medikal, kundi isang paglalakbay upang muling pag-ugnayin ang dalawang taong magkasamang hinarap ang hamon ng buhay. Ang pagtatalik sa ating edad ay hindi na tungkol sa init ng kabataan, kundi sa malalim na pagsasarib ng kaluluwa at pagpapahalaga sa bawat sandali magkasama pa tayo. Huwag hayaang ang edad o ang sasabihin ng iba ay humadlang sa inyo sa paghahanap ng kaligayahan. Huwag hayaang ang hiya ay magtulak sa inyo sa katahimikan at pagtitiis. Buksan ang inyong puso, matuto, at pakinggan ang katawan ng inyong sarili at ng inyong kabiyak. Tandaan, ang kasiyahan at harmonya sa buhay mag-asawa ay ang pinakamabisang gamot para sa kalusugan at isipan na tumutulong sa atin na mabuhay ng masaya at masigla araw-araw. Sana ay nakatulong ang mga ibinahagi kong ito upang magkaroon kayo ng bago at mas bukas na pananaw sa inyong relasyon. Simulan ang pagbabago sa mga maliliit na bagay ngayon din. Mahalin ang isa't isa ng higit pa, unawain ng mas malalim, upang ang bawat araw na lumilipas ay maging puno ng kahulugan. Kung naging makabuluhan ang impormasyong ito sa inyo, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa inyong asawa o sa mga malalapit na kaibigan na kaedad din natin. Sabay-sabay nating ikalat ang mensahe ng isang masaya at ganap na buhay sa ating pagtanda. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko ang inyong mabuting kalusugan at buhay na punong-puno ng pagmamahal.